Sabihin, radyo. Huwag mo sabihin, radyo. Sabihin mo. Sabihin mo. Energy. Energy. Kung gusto mo ng legit na chika, eto na yun! Chika. Walang filter, walang edit. Chika. Hindi ito fake, hindi ito late. Chika ni Sisa. Lahat ng ganap sa showbiz pag-uusapan natin dito. May nag-break, may nagkabalikan. Tara at pag-usapan. Kung ano man ang chika, alam na ni Sisa. Ito ang Chika ni Sisa. Chika! Ni Sisa. Isang magandang hapon, Metro Manila, Manila! Monday na naman mga pangga! Happy Monday sa lahat ng ating mga tagapakinig all over Metro and Mega Manila. Wow, taray! Bakit nag-i-English? Akla! Nakakalo. Diba? Hello pa rin po sa lahat ng ating mga pangga na nakatutok sa atin. Metro and Mega Manila, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang mga radyo, ako po si Kapitana Sisa at eto na ang Chika ni Sisa. Hello. Magandang hapon, lalong-lalo na sa online world. Andiyan na ba yung mga bashers ko? Charot. Eme lang. Kayo naman, ang init-init na nga. Huwag na mainit ang ulo. Diba? Kalmado lang. Anyways, naku mga pangga, maraming salamat po sa inyong pag-antabay. Siyempre sa mga nakatutok. Batiin na natin na siyempre ang mga taga-Comembo, Makati City. Hello po sa inyong lahat. Good afternoon. But good morning yung sabi ko. Dapat good afternoon. Nasanay. Diba? Good afternoon po sa lahat ng mga taga-Comembo, Makati City. At syempre, batiin din natin ang mga taga San Perfecto, San Juan City. Hello po sa inyong lahat dyan, lalong-lalo na dyan sa may Agora Market. Pahuhuli ba ang mga taga Pasig Mega Market? Hello po sa inyong lahat dyan. At syempre, diba, meron din tayong hawak yung mga taga Valenzuela City Central Kitchen. Hello po sa inyong lahat dyan. At syempre sa ating mga magigiting na mga drivers, na mga in-drive at Grab drivers, hello po sa inyong lahat dyan. Ang mga riders natin na sumisilong ngayon sa mga puno ng mangga, diba? Okay, sa ilalim ng LRT habang katirika ng araw. Diba, mga, Move It, Lala Move, tapos Joyride, Angkas. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang hapon po, hindi ba? Naway, alam mo yung kapulutan nyo ng chismis ang araw na ito. Pero eto na, tumungo na nga tayo sa ating unang Chika! Nako, mainit nga na pinag-uusapan ngayon ang pagbabalik ng unkabogable superstar na si Vice Ganda last Saturday sa programang Showtime, kung saan nga naman dito natapos na yung mga, alam mo yun, kuda na mga matatabil ang bibig na kung ano-ano na mga spekulasyon ang ginagawa, hindi ba? Na kung saan nga naman isa rin sa mga nakatutok si Daryl Fukunaga, diba? Si Jerwin De Leon all the way from Singapore, diba? For sure nakatutok na yung mga spekulasyon na si Meme Vice Ganda nga daw hindi daw pumapasok, na kasi Hoda daw kasi may problema sa TF, may problema din daw kasi sa, alam mo yun, na kung ano-ano ng problema. Dami yung problema! Ganon! Di na kinaubusan ng problema. Pero yun na nga, sa muling pagpapakita ni Vice Ganda at nagbigay ng kasiyahan last Saturday sa mga chuper. Diba? Hindi si Chris. Kung hindi sa mga pangga natin mga chupera, diba? Sa programang Showtime, diba? Na mahagi siya ng tigpa 5,000 pesos na dapat kasi ibinigay sa mga driver noon nung nagpaano, yung oil subsidy, diba? Na hindi naman daw lahat kasi nabigyan, yung ibang nakalista na wala sa listahan. Yung mga wala sa listahan nagkaroon ng 5,000. Ganun ba yun? Diba? Only in the Philippines. Gano'n.
Pero yun na nga, as in talaga namigay. Tapos namigay din siya ng 200,000 pesos worth ng jackpot prize sa Laro-Laro Pika sa isang driver na pinagkalooban niya talaga ng papremyo. Hindi ba? Ng bonggang-bongga. Tunay nga pasabog ang pagbabalik ni Meme Vice dahil dito natuldukan ng mga spekulasyon patungkol sa kanya na sinasabi may problema at kung ano-ano man. Pero dito, kahit man hindi naman sinasabi ni Meme Vice, pero sa kanya mga salitaan ay naninindigan siya sa kahit na anong mangyari ay hindi niya iiwan ang ABS-CBN. You heard me right, girl. Diba? Hindi niya iiwan ang ABS-CBN, hindi ba? Sa katulad na lang nito, yan ba yung namumroblema sa budget? Diba? Namigay ng tigpa 5,000. Yan ba yung may problema sa TF? Diba na namigay ng jackpot prize sa 200,000 na nakakaloka? Diba? Dahil nga dito sa portion na ito, hindi na iwasan na napahagingan nang hindi naman daw sinasadya. Diba? Ni Meme Vice, ang Bilyonaryo Channel. Kasi nga naman, diba, madalas daw kasi di umano, yan, disclaimer, di umanong naiulat daw kasi na naiulat ng naturang channel, 'di ba? Ay ang yung tungkol daw sa hindi kompletong pagbibigay or binibigay na retirement benefit ng ABS-CBN sa mga empleyado. Tapos may mga kudapan na mga delay din daw ang payouts na nakakaloka. Kaya nga naman hindi tuloy nakaligtas kay Meme Vice ng paggigilan niya, 'di ba? Habang sinasabi niya sa kanyang mga kasamahan na asikasuhin ang studio contestant dahil baka mabilyonaryo. Diba? Doon sa nakaka-relate yan yung mga nakapanood ng bonggang-bongga. Pero yun na nga, diba? Patunay lamang na kahit na anong mangyari, hindi ba? Sabihin man nila na aalis si Meme Vice, iiwan na yung ABS, hindi niya yan gagawin. Kasi kahit na through thick and thin, sa dami na nga na kanilang pinagdaanan ng naturang kumpanya, 'di ba? Ngayon pa ba siya susuko, 'di ba? Ngayon pa ba niya tatalikuran na ang isang network na totaling nagbigay sa kanya ng oportunidad para tuluyang makilala at maging unkabogable superstar na Vice Ganda siya, hindi ba? Kumbaga, ito yung ginagawa ni Vice Ganda. Hindi bilang utang na loob balik utang na loob, hindi. Bilang pasasalamat kasi naniwala sa kanya, 'di ba? During the time na nagsha-showtime pa na nagsisimula siya, 'di ba? Hindi naman siya talaga sabihin mo na dating kinatutuwa na si Meme Vice way back pa. Kaya lang hindi naman siya talaga yung nagtitimon dahil andun sila Billy Crawford, ang dami nilang cast na not only such time na naging parang if I'm not mistaken, creative head. 'Di ba? Parang creative head ba siya ng Showtime? Tama ba ako doon? Basta mataas yung kanyang posisyon doon na kung saan nga naman siya na ang nagtitimo na siya na rin ang bumubuhat sa tuwing nadadapa ang show. Siya na rin mismo ang umaalalay sakaling alam mo yon, apak-apakan ng ibang mga tao, 'di ba? Dahil sa hindi na masiyakan sa kung anong man, hindi ba? Sabi ba naman niya, Russell Vargas, good vibes talaga ang Meme. Hindi totoo naman kasi talaga, 'di ba? Ramdam naman natin yan nung Sabado 'di ba? Nung nagpakita na talaga si Vice Ganda. Sabi niya, halos binigay na niya ang papremyo para makatulong. Ganun naman talaga. Pag tutulong, itulong mo na ng todo. Hindi yung tipong, 'di ba? Just because may harap na camera and everything. Kung hindi man, alam mo yung kilala si Meme sa ganyan 'di ba? Na minsan kung ito lang ang budget para doon allocated doon sa game portion na 'yon, hindi ba coming out from his pocket, nagdadagdag siya na nakakaloka, hindi ba? Sabi naman niya, daming fake news naman kasi. Tama yan, Daryl. Mahilig gumawa ng kwento yung iba naman dyan. Mahilig? Hoy, Daryl! Si Vice Ganda pa ba yung pinag-uusapan natin? Kay Vice Ganda ka ba nakatuon? Di ba? Yung bilyonaryo, mga galing ABS-CBN sabi ni Hira. Totoo naman, di ba? Ngayon pa ba aalis si Vice Ganda sa GMA na ang Showtime? Totoo naman, di ba, Jericho? Lyrita.
Diba? Tama. Sana I pronounce your surname right, ha? Good morning, good afternoon. Ate Baby Rodriguez, sabi ni Manuelito, hi Kapsisa, good vibes from Olongapo City. O, diba? Mag-iingat kayo dahil medyo mainit, diba? But anyways, naku mga pangga, diba? Yun nga. As in, ituloy-tuloy natin ang ating chikahan sa ating online. In the meantime, ako muna maghahanap buhay. Diba? Magpa-play muna tayo ng ilang mga commercials sa ating pagbabalik. Isang umatigabong chikahan na naman ang daladala na nag-iisang bakla. Muli po ako po si Kapitana Sisa at ito ang Chika ni Sisa. Woo, 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 woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy.